Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Din sa mga pakinijan. Itago nilalaman po ako sa panalang body. May edad na. Tasalukuyang nasa Palawan. Pasensya na kung hindi ko matukoy ang eksaktong taon ng kwento ko. Gawa ng bata pa kasi ako noon. Pero detalyado ko pa rin natatandaan ang buong palyari. Siguro, nasa edad 12 taong gulang ako noon. Sa tagong lugar kami ng Mindoro nakatira. Kasama ko ang mga magulang ko at kapatid na si Estong. Mas nakakatanda ako sa kanya ng 2 taon. Maliban pa biyan. May isa pang kasama kami sa bahay. Ito yung anak sa labas ni Tatay na si Abby Faith. Nobody quit sa labas. Bago kasi nakapag-asawa si Tatay ay may kalaguyo ito noon. May siya namang namatay at naiwan sa kanya ang Ate Faith ko. Nasa edad 17 taong gulang o di kaya higit pa ang edad ng ate ko. Mahirap ihayab ng maayos gawa ng sobrang padal na kasilito. Magpaganon pa man, pipilitin kong bigyang buhay para mabing malinaw sa inyong lahat. Etong kapatid kong sa Estong, may kapansanan, bineto, at dahil dito ay naging pipi na rin siya. Pero naiintindihan ko naman noon ang mga pagsenyas-senyas niya kasama ng mahinang pag-ungol. Ang mga magulang namin na sina Nanay Paling at Tatay Dong, laging abala sa kanilang mga dawain. Partikular sa kung anong ikinabubuhay namin noon. Pagbubukid ng pinagkakaabala nilang dalawa. Magbabanan pa man, kahit papanay nakakaraos naman kami. Badumat simpleng buhay pero para sa akin ay wala itong katulad. Buhat bito. Kami lamang ng mga kapatid ko ang laging naiiwan sa bahay. Siyempre, parang binaaman ng epidemya at sobrang tahimik ng bahay namin. Wala pang ibang maririnig, maliban na lamang sa piraop ng mga manok at igit na mga baboy naming alaga. Si Ate Faith kasi hindi naman pipi noon pero tahimik lamang po talaga. Ito namang kapatid naming bunso. Puro senyas lamang ang kaya. Kaya tuloy noon iniisip ko na pati ka na pipi na. Pero alam niyo ba, awang-ala ako sa kanya noon. Di na ba kinukurot ang puso ko noon? Sa tuwing nakikita ko siyang mag-isa sa biranta namin na nakatanaw sa mga batang patungo at pauwi ng eskwelahan. Lalo na ako, sa ting aalis na ako patungo sa eskwelahan noon. Nakikita ko ang mga mata niya na tila ba namumusok ito at pipinapahiwatig na gusto niya ring mag-aral. Hindi kasi nakapag-aral si Stong. Ang hirap ng karagayan niya. Hindi naman pwedeng isabay sa katulad namin dahil ang ganitong kapansanan may espesyal na eskwelahan para sa kanila. Meron naman sa lugar namin pero sadyang napakalayo ito. Hindi naman sa ikinatanggi ng mga magulang namin pero sapat lang ang kinikita nila sa pang-araw-araw naming palamarilangan. May iintindihan naman niya may Istong. Pero hindi pa rin maiwasan ang mainggit ito. Bagamat hindi nakikita sa kinikilos pero alam na alam ko na sa loob-loob nito. Naroroon ang sakit. Kung kaya noon kapag umuwi ako na mismo ang nagtuturo sa kapatid ko sa pamamagitan lamang ng senyas. Nakabili kasi ang api noon ng libro kung saan makikita lahat ng lengguwaheng kamaylaw. Pinag-aralan ko yan. Itinuro ko naman kay Estong. Mahal na mahal ko ang kapatid ko, Sir Seth. Malambing nito. Wala akong ibang nakikita sa kanya kapag masisilayan niya akong hindi nakanipi.
Nakakwalat si Istong tapos lulundatan pa ako sa bayakap sa akin nun. Kung minsan pa, ginagala ko siya. Dahil papanay ano naman si Istong. Hindi lamang yung puro bipagi ng bahay at paligid malapit sa amin. Hanggang sa may natuklasan ako sa kanya. Sa pamamagitan ng pagsenyas ng kamay. May nakikita umana siya. May hindi namin nakikita. O hindi ko nakikita nun. Kilukumpas niya ang kamay tapos turo sa isang banda. May bigote umano. Malaking tao at kulay nakakulay ng lupa. Iniirin naman ako. Sa ipinapahiwatig ko sa kanya na hindi ko makita pero yun niya. Meron pala ba? Sabi ko pa ay samahan niya ako at ituro sa malapitan. Pero nakikita ko sa mukha niya na natatakot ito tapos balisa at hinihira pa ako pauwi nun. Doon ito banda sa lupain ng lolo at lola namin. Tara, huwag kang matakot. Nandito ang kuya mo. Saan pa banda be? Uwi ka ako. Pero syempre kasama na ng senges nun. Uliikot ang tanyong mga mata na para bang nagdadarawang isip ito. Pero tumango ako hanggang sa pumayad na lamang siya. Nauna ako sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, Sabado yan. Walang pirase. At nakasama ko siya. Yun na naman ang panahon makakadala kami kung saan-saan nun. Saan ba dito? Dito mo nakita? Wala naman eh. Baka guni-guni mo lang yan esto. Gutom ka na ba? Sabi ko sa kanya noong nakarapin na kami. Sa saan ito yung pinurong banda. Nakikita kong pinagpapawisan na siya. Nakapitig sa gilid ng puno at mahigpit na nakakapit sa akin nun. Umirin siya. Tapos lumuha ang kanyang mga mata. Dahil dito ay hindi ko na lamang siya pinilit nun. Pinili ko noon na lumayo na lamang sa lugar. Ilang distansya pa lamang kami. Nakarimig ako ng mga nagkabali-baling maliliit na tangkay. Kadad ko naman sinilay yon dahil nasa likod namin banda yon. Nakita ko ang mga damo na gumadalaw pero wala akong nakikitang nagpapadalaw ran. Hindi naman pwedeng hangin dahil napakapayapa ng panahon na yon. Kinilabutan ako. Hinila ko ng mabilis ang kapatid ko. Hanggang sa tuluyan kaming makalayo. Binalikan ko pa ng pingin ng lugar na yon. Napapaisip ako na baka itong si Estong. Nakakakita nga nung hindi nakikita namin. Hanggang sa napapadalas na yon. At maging sa bahay namin ay may nakikita na rin si Estong. Ako lang ang nakakaalam nito dahil ako lang naman ang nakakaintindi sa kanya ng lubusan. Naniniwala ako sa kanya. Dahil sa tuwing may nakikita siya, nararamdaman ko na meron talaga. Ayon pa kay Estong. Iba-iba ang muka. Pero ang pinakapanit umano, yun lamang ang nakikita niya sa lupain ng lolo at lola namin. Yun lamang binumano ang pinakamalaki. Sa hindi malamang dahilan, bigla ko na lamang naisip noon na idulog itong kapatid ko sa albularyo. Pero kami lamang dalawa. Habala lamang kasi kapag ipinaalam ko pa sa mga magulang namin. Ayoko din namang malaman ng ate gawa na ikan si Ate Faith. Bagamat mabait pero kung kipinin mo, napaka-steak ta. Matalong ang nagdibigta. Nakikita ko na ang totoong ugali niya ay para bang itinatago lang. Napaka mapikilosa pa nito. Ayaw na makakita ng mga kalat sa bahay.
Makalat pa naman kami noon ni store. Taimik man ang api pero padabog ito kung kumilos. Kaya naman takot talaga ako sa kanya. Nung bata pa ako ay lagi akong binabira ng mga magulang ko sa kilalang manhihilot sa aming lugar roon na si Manang Suling. Minsan na rin nabira dito si Istong. At itong manggagamot na ito, naiisip ko noong puntahan. Pagsapit ulit ng weekend, inaya ko si Istong nagagala na naman kami. Umaga yon at kakaalis lamang ni nanay at papay. Si Api naman kung hindi ako nagkakamali. Naglalaba ito. Inapada, para maging malinaw sa ating lahat ang postura ng lugar. Ganito yon. Ang bahay namin ay ilang distansya lamang ilog na. Nasa mataas na bahagi ito ng lupa. At ang kinapitirikan ng bahay namin ay padahilig. Burol kasi yun. Isang palapag lamang ang bahay, pahaba, at gawa lamang sa amakan at pawid nun. Dalawa ang silid tapos may sala na kung saan dito ako labing natutulog kasama si Estong. May diamond sa baba na kung saan dito masisirayan ang mga estudyante na patu at pauwi galing eskwela. Nakabungad ang geranda namin sa dawing yon at tanaw din dito ang ilang kabahayan na magkakasunod. Tapos yung lupain ng lolo at lola, nasa kabilang parte ng buron na yon. Kumbaga, barikuran. May malapit naman kaming kapitbahay pero mga taga-panay ito na nakabili ng lupain sa amin. Balik tayo sa kwento. Pumayad naman ng kapatid ko pero nagtanong siya sa pamamagitan ng senyas sa kung anong gagawin namin doon. Magpapagamot daw ba ako? Numipi lamang ako sa kanya at tumiling. Ito ang kapatid ko. Sa oras na igala na ay sobrang seryoso na mo. Hindi ko alam. Hindi sana matuwa pero para bang nabaalala. Marahil nga dahil ito sa mga nakikita niya. Malapit na naman ang bahay ni Mang Suling pero nasa liblib ito. Si Istong noon habang nabla na adtome ay nararamdaman ko naman ang paghigpit ng kapit niya sa akin. Naanisi lamang ako dahil alam kong may nakikita na naman ikong hindi maganda. Pinapadaan ko ang loob niya para isipin niyang hindi nakakatakot yon. Nung makarating kami sa bahay ni Manang Suling, dito pa lamang ito kumalas sa akin. Tapos ay nilibot niya ng tingin ang buong paligid pero sa pagkakataon nito, kapansin-pansin na masigla ang mukha niya. Nagkataon namang naroroon si Manang Suling. Kasalukuyan itong nagpapaliyo ng buli sa gilid lamang ginambahay na yan. Gumagawa kasi itong si Manang Suling ng banig mula sa buli. Binating ko ang matanda. Tumango naman siya. Pero nakataon lang ang apensyon sa trabaho. Nagtanong si Manang Suling o anong sadya namin sa lugar. Di pa'y sinabi ko naman sa kanya na ipapapingin ko ang kapatid ko. Sabat pa niya. May sakit daw ba umano si Istong noon? Umiling ako noon at sinabing wala. Ano bang ipapatingin mo sa akin? Huwag mong sabihin na ipapadama ko sa akin ang pagkabinin niya. Maling tao yung nilapitan niyo. Eto talaga mga batang to. Nagagana ba kayo? Bulad ng matanda nun. Tapos na po, Manang Suling. Hindi po patungkol sa pagkabinin niya po eh. Kwan. Si Istong kasi Manang Suling, may nakikita na hindi ko nakikita. Ano po ba meron sa kanya himsilisenyas na nakikita niya. Nararamdaman ko. Kaya naminiwala ako sa kanya Manang Suling. Timinbig ng maayos sa matanda. Halata bitan na nagtataka at pakasimangot ang mukha na para mo na may gustong sabihin. Pero hindi ka agad nagbibitaw ng kataga. Nagbuntong hinina si Manang Suling.
Tapos ay dilapag ang maliit na kutsilyo sa malapit sa amin nun. Tinitigan yon maigi si Istong. Alam kong walang alam si Istong sa mga sinabi ko kay Manang Suling. Biningay pa, diba? Kaya noon ay kinakarabit ako ni Istong. At nagsenyas kung anong nangyayari. Numipi na lamang ako. Natakot pa si Istong dahil umupo sa kanyang harapan si Manang Suling. Yung pagtipid ng matanda ay walang putol. Muling nabuntong hininga si Aling Salim sabay sabi na, pumasok daw kanilang bahay. Clouded naman akong tumango noon. Hinila ko sa Istong tapos pumanik kami ng hagdan. Nakaangat kasi sa lupa ang side ng bahay ni Manang Suling. Nang makarating kami sa biranda, nakita ko pa ang kaibigan ni ate. Apo ni Manang Suling na si Berto. Abala yon sa paggudgod ng niyog. Siguro'y magdagata silang pamilya nun. Naupo muna kami sa biranda. Kinukulit naman ako ni Istong. Ano ba ang ginagawa namin doon sa lugar Maylon? Pero sinenyasan ko ramang siya na umupo ng maayos at baka manabiyag. Hinaantay namin noon si Manang Suling. Kinatanaw ko pa ang gilid ng bahay nila pero wala na roon ang maanda. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Maya-maya pa, bumalik na ito pero may bit-bit itong buma ng lana. Buma ito ng palm tree. At bukod pa dyan ay may bunot min siyang dala. Nidapag na yun sa may sahig. At nasa tapat namin ni Istong. Idang sadlip lang. Nagmungkay ang matanda na umalis muna ng bahay si Berto. Nagtanong pa si Berto kung bakit naman umano. Basta umalis pa muna. Hayaan mo muna yan trabaho mo. Mamayang gabi pa naman yan. Gagamitin din para gawing lana. Doon ko palang napagtanto na para maging lamis pa ang sapal na yun. Akala ko kasi magdadata pang ulam. Makikitain sana kami. Pero nagtataka ako noon kung bakit pinapaalis ni Manang Suling ang apo niya. Parang napakaselan kasi kung iisipin, nawari ba may gagawin ng matanda na hindi dapat lakipan ng iba? Pero naroon naman na ako. Hindi na sinita. Hindi na naman ako nagsalita noon. Minabuti ko mag-antay na lang sa kung anong gagawin ni Manang Suling. Imbo na, biniyak ito ni Manang Suling. Tapos yung maliit na laman, sinubo niya sa bibig niya at ginuyar ito. Napaunat pa ang mukha ko noon. Napakapakla ng bunga ng palm tree. Pero sa nakikita ko sa matanda, napakakalimabilam. Yung bunot ay nilagyan niya ng konting lana. Nilagyan ng kapirasong baga mula sa kanilang abuhan. Inihip-ihipan ito ni Aling Suling hanggang sa lumakas ang usok nun. Tapos yung usok nun, itinapat sa kapatid ko. Mabuti na lamang at hindi gumalaw at nasiwa sa Estong na para bang naiintindihan na nito ang ginagawa ng matanda nun. Hilong sadlip lang ay binura ni Manang Suling ang inuwaya sa palad niya. Tapos ay nadakot ng konti dito at pinahid sa noon ni Estong. Napaniwi pa ako noon. Nandiri ako. Sira-sira ka sa nipin noon ni Manang Suling. Isumalanip nawa sa Manang. Paumanhin po. Maya-maya pa nilapag na ni Manang Suling yung bunot. At dito, hindi ko alam kung totoo ba nakikita ko pero may lumitaw sa likuran niya. Babae ito. Pero tagusan na wari by espiritu naman. Walang mukha yun. Sa punto yun ay kumapit ng mahigpit sa akin ng kapatid ko. Napamura ako kahit hindi ko naman nakaugalyan yun. Nagtanong ako kay Manang Suling kung ano bang milalang ang nasa likuran niya.
Kapatid ko siya. Matabala siyang yumawa. Kambal ko at siya ang gabay ko. Pinapakita ko lamang sa'yo kung ano ang nakikipan ng kapatid mo lagi. Masdan mo ang kapaligiran. Hindi ko alam kung totoo o hindi pero aminado ako na ang napapansin o ang nasisilayan ko na mga panahon na yun. Talagang nakaakilabot. Halata namang totoo dahil ang kapatid ko ay bilat na bilat ang mga mata. Lakatoon din doon. Kinukumpos pa ang kamay nito at ipinapainpinbi sa akin na may nakikita na naman siya. Ang sabi ko naman kasabay ng pagsenyas ay nakikita ko rin ang nakikita niya noon. Sa maniwala man tayo sa hindi. Maliban sa elementong nakikita ko sa likod di manang suling niya. Padala ako ng tingin sa buong paligid. Halos himatayin ako sa kilabot noon. Iba't ibang elemento ang nakikita ko. Ipapaliwanag ko sa inyo isa-isa. Base sa mga naalala ko noon. Ang nasa likod ng bahay ni Manang Sulin ay parang palaka itong nakadapa. At napakapangit na mukha. Para bang may kaliskis. Tapos ang lalaki ng mga mata. Sa bandang kanto ng bakuran ay para bang nakatalikod na tawa. Pero walang ulo. Ang suot nito ay itim na waribay sinaunang toksido. Sa hagdan, may nakadungaw doon na parang tiyanak. Maliit ito na sinlaki lamang ng sanggol na kakasilang pa lang. Nakausli ang tiyan. Mapupula ang mga mata. At napakaitim ng balat. Nakangisi ito na wariba tuwan-tuwa pa nun. Yung iba, padaan-daan lang. Tila ba may sariling mundo? May tao din pero karamihan, mga impacto. Tinuro ko pa sa kapatid ko ang mga ito. Tumango lamang ito sa akin tapos napsenges na nasanay na umano siya sa nakikita niya. Pero ang nasa likuran umano ni Aling Suling, noon niya palang umano nakita yon. At nakakaramdam siya na parang hinahaplos ang kanyang pisngian. Ito namang manggagamot na kapag ang kalmado at parang wala lang. Tumawa pa ito at sinabing, "Huwag ko na lamang umanong pansimin." Pinawag niya umano lahat ng mga elemento na nakatira lang sa lugar namin. Dagdag pa ng matanda. Ang kapatid ko umano, bagamat may kapansanan pero nabibiyaan siya ng kakaibang abilidad. Kung nakikita niya ang mga nilalang sa paligid, dapat parapi ng nagkakasakit ikaw si Estong. Dawa nang mababati siya ng mga ito. Pero hindi siya dinalawa. Isang pahiwapig lamang na nagugustuhan si Estong ng mga elementong yon. Halata naman umano dahil ang kapatid ni Manang Suling, hinahawakan siya ngayon. Bagamat nasa likod siya, pero ang presensya nito ay katabi namin. Natutuwa umano sa kapatid ko. Ang gambay na matandang yon. Ulam lang ng pagdiya si Estong. Hayang kay Manang Sulin, napakalaki ng potensyal umano ni Estong na magiging manggagamot balang araw. Lalo pat kasunod daw nito ang mga elemento na siyang makakatulong sa kapatid ko. Habang nagsasalita si Manang Suling, kinukumpas ko naman ang tamay ko para ipaimpindi ka Estong lahat. Bingi at napakahirap. Nagkabuwil-buwil na lamang ang kamay ko noon. Maibig na lamang at malaman niya ang lahat ng sinabi ng manggagamot. Tumatawo-tawo lamang sa Estong na para bang naging kampante ang mukha nito. Kumalasta kasi sa akin yon. Pero hindi nawawala ang takot ko noon. Pinipiis ko lang. Ilang sandali lang. Pagpatay ni Manang Suling sa bada doon sa bunot. Bigla na namin nawala ang mga elemento. Tumayo na ang matanda. Hinapuhap ang ulo ni Estong.
Hindi lang mga elemento ang makikita ni Istong. Kaya binyang kigatisin ng isang tao kadaya ko. Bukas ang pandama. Ang ikatlong mata ng kapatid mo sa kababalagan na siyang biyaya at bihira lamang mangyari sa isang tao. Hindi ba pagtatakutan ng mga elemento? Bagkos, dapat bigyan natin sila ng lugar at respeto. Dahil katulad natin, nakatira din sila sa lupa. Ang iba dyan, mga kaluluwang hindi matanggap ang kamatayan. Kaya nananatili sa lupa. Ito yung mapagiganping spirito. Tagaya ng kapatid ko. Ginahasal kasi ito at gusto niyang makapagiganti. Paglilinaw ni Manang Solingnan. Wala din sa akin ang mga sinabi niya niyon. Ang pake ko lang, yung nararamdaman kong takot. Dabdab pa ni Manang Solin ay dapat intindihin umano palagi si Istong. Kung ano ang mga sinasabi nito. Posibleng may punto. Si Istong Bina magiging pader ng paligid ng bahay namin. Dahil si Istong na buod sa malakas ng pandama at merong ikatlong mata. Mapapalakas din umano ang pangitain nito. Nagtanong ako kay Manang Suling kung paano niya nalaman. Ang sabi naman ng matanda, matadal na umalis siyang albularya. Marami nang napagdaanan at matutukoy niya kaadaban isang tao. Maliban pa yan ay bumubulong din sa kanya ang kapatid niyang gabay. Tumano lamang ako noon. Kung sa baday, may katotohan na sinabi ni Manang Siling. Ilang saglit lang ay nagpaalam na kaming umuwi pero may pinasuot si Manang Suling ka Estong. Kwintas ito na may nakasabit na tangkay. Kada itong kinanong kung para saan, para na rin maipaliwanag ko sa kapatid ko. Ayon sa matanda, bignom umano ng sinukuan. Bagamat na ba ito mano kay Istong ang mga elemento pero hindi maiiwasan na baka may magtangka sa bata. Lalo na umano ang masasamang engkanto. Ang katulad umano na Istong, napakalapipin ng mga ganito. Depensa lang kumbaga. Bumaba na kami ng bahay. Sinabi ko pa kay Manang Sulin na sa susunod na lamang ako magbibigay. Gawa nang wala akong dalang pera nun. Alam ko naman na isa sa pinagkakakitaan ng matanda rito. Iyong panggadamot. Siyempre nakikita ko kasing inaabutan siya lagi. Tapos may bumibisita sa kanya. Pero pinapalabay ramang ni Manang Suling to sa altar. Sosod na. Ikaw talaga. Nilakasan mo pa talaga ang pagbigkas niyan. Malay mo, may makarinig. Nakakahiya. Bukas o sa makalawa, dadalawin ko yung kapatid mo. Wika ni Manang Suling. Pero sinabi kong kami na lamang ang dadalaw. Pagka uwi ko galing eskwelahan, dadalhin ko ulit dito si Estong. Sinabi ko ang dalilan kung bakit nun. Ayaw kasi malaman ng magulang ko ang patungkol kay Estong. Baka kasi balutin ng mga yun ng takot. Tumango lamang si Manang Suling hanggang sa umuwi na kami. Si Estong ng mga sandaling ito habang kinukumpas ang kamay, kasama ng mahinang pagungol. Pinapaintindi niya sa akin na nagpapasalamat siya. Kahit papano'y may patunay na siya na totoo talagang nakikita niya noon. Napayak na lamang ako noon. Natutuwa ako sa kapatid ko. Habang naglalakad kami, hindi na siya nakakapit sa akin. Waaribay na wala na ang takot niya. Kumakaway pa ito sa ibang banda. Na tila ba may nakikita na naman ito. Binabati niya, pero hindi ko nakikita. Ako noon napapailing na lamang. Ipinagdarasal ko na sana sa kanya lang magpakita dahil kung mangyari uli yung mga nakita ko. Nako, baka mabaliw na ako. Abahantay tayo sa mga importanteng bahagi ng kwento. Kung hindi ako nagkakamali, bakasyon noon. Palagi ko nang kasama si Estong.
Naglalaro itong mag-isa. Tumatakbo. Tapos sisigaw na lamang bigla na hanapin ko umano siya noon. Ako naman noon ay nakikiramdam lamang. Minamasdan ko maigi ang lugar kung saan nakatingin si Estong. Nakikita kong para bang may dumaang hangin sa mga damo habang tumatakbo ang kapatid ko. Si ate noon alam kong naghihinala na. Sumisipat siya kay Estong at ang sama-sama ng titig noon. Napapansin ko ding tila gustong lumapit sa akin at may gustong sabihin pero nagkukunwari lamang ako. Hanggang sa isang gabi, nabulabog ang bahay namin. Paano ba naman kasi Sir Seth? Etong si Ate Faith, bigla na lamang nagsisisigaw. Naroroon ito sa silid habang nagtitiklop ng mga damit niya noon. Nagkumahog ang mga magulang namin at sinuri kung anong nangyari. Ako naman noon ay nakiusisa din. Nakita ko si Ate Faith na nakatalukbong ng kumot. Habang nakasoksok sa kanto ng dingding, umiiyak si ate noon. Nang tanungin siya ng tatay kung anong problema, inangat ni ate ang kanyang kamay. Tinuro sa may ibabaw ng aparador. Sabi niya, may impakto daw na nakapatong sa aparador kanina. Nakikita ko noon na halos sabay pang sumimangot ang mukha ni nanay at tatay. Kagad sinabi ng aking ama na wala naman umano. Baka umano namamalik mata lamang si ate. Hindi malikmata yun, tay. Maniwala kayo sa akin. Kitang-kita ko na nga eh. Parang lulundagan pa ako. Ang pula ng mga mata niya. Nakakakilabot po. Giit ni ate. Umiling ang tatay at sinabing humayos umano si Ate Faith. Baka katulad ng iba, natuto na rin ito ng bisyo. Si nanay naman ay lumabas ng silid na wari na walan ng gana. Umiling-iling pa ito at sinabing nilayasan umano ng saktong katinuan si ate noon. Patuloy sa pagyak si ate. Dinitalye pa nito ang kabuang itsura ng nakita niya. Mabalahibo at napakaitim ng katawan. Yung mata lang daw ang nakita niya dito at yung bibig na nakangisi. At may matutulis na mga ngipin nun. Sa mga sandaling yon, nabaling ang atensyon ko kay Estong. Nagtatatakbo ito sa labas na wari ba may tinatabay na aso. Makikita naman sa kinikilos niya kahit hindi nakapagsasalita pero yung pagkumpas niya ng kamay, parang nagtataboy talaga ng aso. Nagdampot pa ito ng bato sabay bato sa madilim na direksyon. Dahil sa binabagabag ako noon ay lumapit ako kay Estong at nagtanong sa pamamagitan ng senyas kung ano ang pinagkakaabalahan ni Estong sa labas noon. Sa naiintindihan ko naman sa kanya base sa mga kamay, ang kaibigan niya umano ay pinagkakatuwaan ang ate niya. Tapos ay bigla na lamang humagikik ng tawa itong si Estong. Yun bang ungol ng hagikik? Huwari ba'y tuwang-tuwa at sapo pa nito ang tiyan? Alam ko na kaagad ang nangyayari. Maaaring si Estong ang dahilan kung bakit naging ganun ang ate. Nabanas ako sa kapatid ko noon. Ikaw Estong may kalokohan ka na. Huwag mong gamitin yung mga kaibigan mo dyan sa pananakot. Hindi magandang biro yan. Wika ako noon sabay ng pagsenyas sa kanya. Pero imbis na matinag sa akin ay tumawa pa ito ng tawa. Dinuro ang daliri nito, ang tagiliran ng ulo ko at nagsenyas na. Pinangdidilatan umano ako ng mata ng kaibigan niya. Yung galit ko, napalitan ng matinding panghihilakbot. Sabay kasi ng pagsenyas ng kapatid ko. Nakaramdam ako ng tila ba inihipan ng kung sino ang tenga ko noon.
Hindi ako nakagalaw. Unti-unti kong ginigilid lamang ang mga mata ko. Hanggang sa may nakita akong pares ng mga mata na ubod ng pula. Hindi ko alam pero nagtunog babae ang pagsigaw ko noon dahil sa sobrang takot. Si Estong naman ay bigla na lamang kumaripas ng takbo patungo sa kusina. Hidiwan pa ako ng bubwit. Ano yan? Aatakin ako sa inyo ah. Ba't ka nagsisisigaw dyan? Ano? Para kang babae body ah. Oy! Oy Estong! Napano yung kuya mo? Sigaw ng tatay, sabay tanong kay Estong. Si Estong na may hindi makawari. Ang pagpapaliwanag nito sa pamamagitan ng kamay. Nakikita ko noon na ibang dahilan ng sinabi nito. Sa pagkakaintindi ko ay hindi niya alam kung bakit umano ako nagsisisigaw noon. Wala tay. Sinusubo ko lang yung boses ko kasi plano kong sumali sa choir. Pasensya na po. Paliwanag ko noon. Napapailing na lamang ako at pinilit kong magdahilan ng iba. Pero hindi pa rin ako gumagalaw. Hanggang sa maya-maya pa kinalabit na ako ni Estong. Nakangisi pa ang dugyot. Ayon pa dito'y wala na umano ang kaibigan niya. Sa galit ko noon ay piningot ko ang kapatid ko. Muli kong sinabi sa kanya na huwag gamitin ang mga nilalang sa kanyang kalokohan. Yun pa lamang ang unang beses kong makita ang kapatid kong tuwang-tuwa. Bagamat nagalit ako sa kanya ay nahimasmasan naman kagad ako na huminahon. Humingi ako ng tawad sa kapatid ko. Baka kasi mailang na ito sa akin. Isang hapon, napabisita si Manang Suling. Sa pagkakataong nito'y kami lang dalawa ni Estong ang nasa bahay noon. Si ate nagsimba. Natatawa pa nga ako noon dahil yun pa lang din ang makita ko ang ate ko na nanampalataya na. Siguro'y ipinagdadarasal niya na lubayan siya ng impaktong nakita niya noon. Parati kasi umanong nagpaparamdam ito sa kanya kahit hindi niya nakikita pero alam niya umano na nasa loob lamang ng bahay noon. Siyempre alam ko ang dahilan. Dahil kaibigan nga yun ni Estong. Balik tayo kay Manang Suling. Nakiusap ito sa akin. Ang sabi ng matanda. Kung pwede ba daw na isama niya si Estong. May pupuntahan lamang sila. Nagtanong naman ako kung saang lugar at anong sadya. Dito ay nagulat ako bigla, Sir Seth. Dahil ang sabi ni Manang Suling ay may ipapakilatis daw siya kay Estong. May pinaghihinalaan umano siyang aswang at gusto niyang makumpirma yon. Dagdag ng matanda ay may matandang lalaki umanong napabisita. At ang anak nito ay nakunan umano ng makailang beses nun. Hinala nila'y aswang ang dahilan. Ito'y base na rin sa pagsasalaysay ng anak. Maging ang asawa umano ng anak, nakakita ng napakabilis umano ng paggalaw ng nilalang na yon. Pumanhik na ng bigla ng bubuman. Hindi ko alam kung papayat ba ako o hindi. Alam kong totoo ang aswang. Naniniwala ako sa mga impakto na umiiral. Aswan pa kaya. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag at pakiusap si Manang Suling. Sa hindi malamang dahilan, bigla namang lumapit si Estong. Kinalabit ako nito sabay tango at pinin kay Mamang Suling. Nalaki ang mga mata ko, Sir Seth. Nakapagtatakang parang naintindihan ni Estong ang mga sinabi ni Manang Sulingon. Wari ba'y may panbinigla ito? Nagkumpas ako ng kamay at natanong kung ano ang pinapahiwapig ni Estong. Dito ay nakumpirma ko sa pamamagitan ng kanyang kamay at davi. Gusto niyang sumama kay Manang Suling. Indikasyon ito na palagang alam niya na pan hindi bingi.
Natuliro ako noon at namangha sa kapatid ko. Parang hindi na normal na tao sa isto. Parang may sa demonyo na ito. Wika ko sa sarili ko na. Hanggang sa nagsalita ko, Sir Seth, nang walang kasamang pagkumpas ng tamay. Ang sabi ko sigurado ba umano sa istong. Ano ang nakita ko sa kanya noon? Tumango si istong. Tango at naiintindihan niya ako. Napabitaw ako ng dasal at napanguras nun. Anong nangyayari? Wika ko sa sarili ko. Banamat ganoon ay pinilit ko lokohin ang sarili ko nan. Naniwala akong nakakarinig na siya. Pinikidan ko si Manang Solinger. Sinabi kong hindi ako papayag kapag hindi ako kasama nun. Ikaw ang bahala. Mayin din habang maaga pa. Baka kasi abutin tayo ng gabi at napapadalitan kayo mga magulang nyo. Kapag nabutan kayong wala sa bahay. Wika naman ang Solingan. Walang ano-ano'y sumunod kanina istong sa matanda. Sumasablit ako ng tingin sa kapatid ko. Kumakaway-kaway si ito na wari ba may pinatawag doon. Kung hindi ako nagkakamali noon ay sinama ni istong ang mga kaibigan niya. Hindi ko alam kung ilan at ano-ano ang mga ito. Pero isa lang ang napipiyak ko nan. Napakapanik nila. Si Manang Celine naman, sumasaglit ito ng pingin kay Ristong. Tapos ay nagsasalita ito ng mahina pero maiintindihan ko. Ayon dito, maganda o manong gawing katulong ang mga elemento at hindi siya nagtamali sa kanyang desisyon na kunin si Estong. Lalo't naging sanay na umano rito. At malamang sa malamang ay alam ni Estong ang mga abilidad ng mga elementong yon. Tayo daw itong utusan ng kapatid ko. Hindi naman kaila sa akin yan dahil alam ko namang nauutusan talaga ng kapatid ko ang mga nilanaw na yon. Ang ikinakatakot ko lang, baka ako naman ang kagtadiskipahan. Malay mo, papasok na namang sa isip ng kapatid ko na tirahin ako, di ba? Pero andam sa mga sandaling yon, binabagabag pa rin ako kay Estong. Kinakausap ko si Estong. Halata talaga na nakikinig siya sa akin noon. Kita ko ang kanyang mga mata na para bang nangungusap. Halong kilabot at pagtamangha ang nararamdaman ko noon na para bang binigyan siya ng pandinig ng kanyang mga kaibigan. Di ba? Yun naman ang unang papasok sa isip natin noon. Napaka-imposible. Dahil sira talaga ang balawang tenga ng kapatid ko. Mula pa ito nang isirang siya. Bingi na pala dito. Wala nang miunas nun. Aala ko noon sa liblib na lugar ang punta namin. Kaso sa sentro pala. Kung saan malapit na dito ang merkado. Panay sipak pa ako noon at baka magtataon pang makasalubong kami ni Ape. Hanggang sa may pinurong lugar ang matanda. Ang napatanaw ko roon ay maraming bahay. Magkakalapit lamang ang mga ito. Sinabi ni Manong Salim na doon daw nakatira ang guwisita sa kanya. At doon daw din nakatira ang anak nito na ladin na kuonan. Napapaisip ako noon. Bakit kailangan pang humingi ng tulong si Mamang Solin sa kapatid ko? Albularyo naman ito. At marunong kumiratis ng tao. Latanong ko ang matanda patungkol dito. Ang sabi niya naman sa akin na hindi daw sa lahat ng pagkakataon ay kaya niyang alamin ang sitwasyon. Bagamat albularyo siya, may hangganan pa rin ang kanyang abilidad. Lalong-lalo na umano sa mga aswang. Lalong-lalo na aswang pa ang kakaharapin problema. Ang aswang umano ay napakadaling. Kahit gaano pa kabihasa ang isang albularyo, kaya nitong manlinlang. Lalo na kapag ang aswang na yon ay may alam din sa gawain ng albularyo.
Pero bakit si Estong po? Manang suli ng baka pa ng kapatid ko. Wala pa po siyang alam din sa ginagawa niyo. Ayon naman kay Manang Sulin, ibaw man ang kapatid ko. Ibang iba. Ipagpalagay na lamang umano naming parang sugo ang kapatid ko na yon. Hindi na umano maipaliwanag ng maalis gawa ng alam niyang hindi ko maiintindihan. Pero napakalakas umano ng kapatid ko. Kaya ang kapatid ko lamang umano ang titilos ay mas may abilidad pa siya kesa sa manggagabot. Malalim umano ang ugnayan ni Estong sa kababalaghan at misteryo. Parang umano nakakarinig na ako nakikita ko. Lahat umano na mga kaibigan yon elemento. Gabay niya na. Kaya hindi malayong magkakaroon ito ng kanyang pagbabago. Pagkaraping namin umano doon sa lugar na pupuntahan, malalaman ko pang ibang kayang gawin ng kapatid ko nun. Tumango na lamang ako at sadlip na limingon sa kapatid ko. Gusto kong matuwa dahil nakakarinig na siya pero nakakatakot talaga sir. Kahit hindi po nakikita mga nakikita niya ay para bang may lumalarawan sa isipan kong parang nakikita ko na rin sila. Nang makarating kami sa lugar, nakita ko ang bahay ng nasabing pamilya. Malaki pala ito at masasabing talagang may kaya sa buhay. Nakakatuwang isipin na naniniwala ang mga ito sa kababalagan. 2 palapag ang bahay ng mga ito at mahaba pa. Gawa sa semento lahat at may bonggang beranda. Ang ibabaw kasi nito ay may nakalambiting mga halamang bulaklak. Maraming mga bahay doon. Magkakasunod at may mga tao din nakatambay. Ilarawan niyo na lamang sa isip niyo ang isang looban na may mahabang eskinita at magkakasunod ang bahay. Di man na ganon. Bumumad sa amin ng matandang lalaki. Wari ko pa ito na siguro yung dumulog kay Manang Sulin nun. Katabi nito ang mag-asawang pila problemado ang mga mukha. Narinig ko ang pag-uusap nila. Ang sabi ni Manang Saling ay lilibutin daw namin ang buong lugar. Malaki kasi ang posibilidad na nasa manapit lamang ang aswang na yon. Dagdag pa ng albularya. Kapag nakita na namin yon ay hahanap ko man na siya ng paraan para mapuksa ito. Sumagot naman ang matandang lalaki. Magiging panatag umano ito kapag nangyari yon. Narinig ko pang 3 beses na umanong nakulan ng babaeng yon. Pagkatapos noon ay nilibot ni Manang Suling ang paligid ng bahay. Nakikita kong tila may hinahanap ang albularya. Hanggang sa tinawag nito si Estong. Ako naman noon ay namamangha na lamang sa kapatid ko. Naririnig niya talaga ang pagtawag na hindi na ginagamitan pa ng pagsenyas. Tumakbo pa ang kapatid ko palapit sa kanya at kagad akong sumunod nun. Nasa gilid kami ng bahay na yon. May mga halamang bulaklak doon na nagmistulang bakod. Tapos ang lupa'y nabalot ng damong bermuda. Sinabi ni Manang Suling na doon umano banda dumada ng aswang. Nakakunot ang mukha ni Estong. Minamasdan ko lang siyang maigi nito. Umiling si Estong at tinuro ang ilalim ng makapal na damo. Maibutas doon na kasya ang tao kapag gumapang. Ang sabi naman ni Manang Suling, ang galing umano ni Estong. Akala niya'y nagmumula sa pader pero sa ilalim pala dumaan. Ayon sa albularya, kapag hindi daw nila nahanap ang aswang sa lugar, aabangan nila Estong ito tuwing gabi sa butas na yon. Wala umanong ibang dinadaanan ng aswang. Kung saan naroroon ang marka nito ay doon talaga ang daanan. Ito lamang kasi ang ligtas na lugar na pinili ng mga ganong nilalang. Masasabi kong ligtas talaga. Paano ba naman kasi? Ang butas na yon ay nasa sulok at mahaba.
Hindi talaga mapapansin ng kung sino mang tao kahit may nakatambay pa sa kalsada. Tagong-tago ang lagusang yon. Parang daga pala itong aswang. Wika ko sa sarili ko noon. Ilang saglit lang ay nagsimula ng maglakad si Mamang Suling. Sumunod lamang ako sa kanila. Si Istong kasi ay nakabuntot na lagi kay Manang Suling noon. Wari bang aso ito? Napaka-agresibo. Nakikita ko pang kumikibot-kibot sabay kunot ng ilong na wari ba may inaamoy. Hindi ko sila dinestorbo. Sa pagkakataong ito ay kinakabahan na ako, hindi dahil sa pangyayaring yon, kundi dahil malapit nang dumating ang mga magulang namin sa bahay. Pinagdarasal ko pa nga noon na sana ay maging madali na lamang. At piniguradong sisirit kami ng takbo ng kapatid ko pa uwi noon. Marami kaming nadaan ng mga bahay doon. Pumuslit pa kami sa isang tindahan at nanatili ng ilang sandali. Pinakikiramdaman ni Mamang Suling ang magiging reaksyon ni Istong. Hanggang sa nakarating na kami ng dulo. At dito ay makikita na ang naglalakihang mga puno. May bahay naman pero magkakalayo na. At ang unahan pa, may ilog. Ang tawid nito ay gubat na. Ang ilog na ito ay nakaugnay sa ilog na matatagpuan malapit lamang sa amin noon. Dito ko naisip noon na sa tabi na lamang kami ng ilog dadaan para maging madali ang pag-uwi. Pero hindi pa. Hinahanap pa nila ang nilalang. Ilang saglit lamang ay huminto si Istong at may tinitignang lugar. Napakasama ng itsura ni Istong. Nagkukumpas ito ng kamay. Hindi naman yung lengguwahe na sa pagkakaintindi ko doon ay para siyang may inuutusan. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Mga minuto lamang ang namagitan. Tumingin si Istong kay Mamang Suling. Sabay angat ng kamay nito. Yung daliri ay nakaturo sa diretsyong tinatanaw ni Istong kanina. May bahay doon. Malaki din pero luma na. Sigurado ka ba? Isang buong angkan? Talaga? Wika ni Mamang Suling. Napapailing na lamang ako noon habang nagsasalita si Mamang Suling. Kilay lamang ang senyas ni Istong bilang pagtugon. Hanggang sa nagkumpas ng kamay si Istong. At doon nanlaki ang mga mata ko. Ayon sa pagkakaintindi ko ay gusto ba daw ni Manang Suling na puntahan ni Istong ang bahay na yon. Dali-dali kong kinalabit ang kapatid ko. Sinabihan ko siyang hindi pwede nun. Sinabi naman ni Aling Suling na siya na lang. Siya na ang bahala. Tingnan niya umano kung hindi lalaya sa mga aswang na yon. Sandali po, Manang Suling. Ano pong gagawin niyo? Tanong ko. Ayon sa matanda ay tataniman niya ng parusa ang bawat paligid ng bahay. Hindi ito malalaman ng mga aswang. Basta't magkakasakit na lamang umano ang mga ito at hindi na lalabas ng bahay pa. Gawa ng malalantad ang kanilang pagkatao. Kahit pa man hindi nila ginustong mag-anyong aswang. Araw at gabi ay susumpungin umano ang pamilya ng pagiging aswang. Dagdag pa ng matanda ay tama ang tinurong bahay ni Estong. Hindi man siya nakakaramdam ng bakas, pero naniniwala siya kay Estong. Halata din naman kasi sa bahay na aswang ang nakatira nun. Ilang saglit lang ay nagtanong ako kung tapos na ba sila ni Estong. Dagdag ko pa ay dumating na ang mga magulang namin sa bahay ng mga oras na yon. Ang sabi naman ni Mamang Suling, yun lamang umano ang kailangan niyang malaman. Kung saan nakatira at kung sino-sino ang mga ito. Pero batay sa pahiwatig ni Estong nun, buong pamilya umano ng aswang ang nakatira sa bahay na yon. Makakauwi na kayo. Pero hindi ibig sabihin ito, hindi na ako manghihingi ng tulong kay Estong.
Isipin niyo na lamang na mapapadalas na ito, buddy. Uwi ka ng matanda nun. Walang ano-ano ay kagad kong hinablot ang kamay ng kapatid ko. Kumaripas kami ng takbo at doon kami sa ilog dumaan. Laking pasasalamat ko na lamang noon nang makarating kami sa bahay dahil hindi pa dumadating sila nanay at tatay. Si ate lang nakasalukuyan noong nasa likuran. Ayaw nitong pumasok ng bahay kung walang kasama. Ilang araw ang nakalipas ay muling bumisita si Aling Suling. Ayon dito ay napalayas niya na umano ang aswang. Pero namatayan daw ang isa. Pinili nitong manatili kahit pa man tinamaan na ng matinding parusa. Hindi nagawang makontrol ang sarili at lumabas ng bahay kahit may araw. Pinaggestan ng mga tao. Nahuli sa tabi ng kalsada at nagwawala pero nasaan yung aswang umano? Naniwala ako noon kay Manang Suling dahil naging matunog noon ang balitang may namataan niyang nilalang na gumagala. Pinatay ito ng mga tao. Nakilala pang aswang na yon at ang buong pamilya nitong lumikas na. Tinugis ng ilang kalalakian ng mga ito. Yun din ay batay sa sinabi sa amin ni tatay. Nang bumaba kasi ito ng bayan para makapamili ng konsumo, kabi-kabila na lamang ang chismis nun. Sir Seth, hindi pa dito nagtatapos ang kwento ng buhay ko. Buhay pala namin. Naging sunod-sunod na kasi ang pagbisita ni Mamang Suling nun. At ang pakay nito ay walang iba kung hindi ang kapatid kong si Estong. Siyempre, walang ibang pinunta kundi makiusap ng tulong. Mas tinuturing ko pang ang albularyo ang kapatid ko kesa sa matandang yon. Namumroblema si Manang Suling. Pinag-iinitan kasi siya ng mga aswang nun. Hindi lang aswang, maging ang mga mangkukulam noon na hinamak ni Manang Suling gamit si Estong. Basta napakaraming suliranin ni Mamang Suling nun. Pero sa susunod na bahagi na ito ng kwento, masyado na kasing mahaba. Ang importante na simulan kong ibahagi ang detalye sa pagbabago ng kapatid ko. Dating karpintero at construction worker ang tatay ko. Kaya kung saan-saan din ito napapadpad at kung saan-saan din ito may kabit. Pero ibang kwento may yon. Itong kwentong ibabahagi ko ay ang karanasan niya sa isa sa mga lugar na dinayo nila para sana sa trabaho. Ako nga pala si Nicolas at ang palada ng tatay ko, Peter. Nasa 4 taong gulang ako nang mangyari ito. Si tatay talagang mabaling na sa mga ginagawang construction. Katulad ng ibang mga magulang, nakakarating ito ng Saudi at nagkakakontrata pa. Pero pag nasa Pilipinas naman ito at wala pang natatanggap na sulat o kontrata para sa Middle East, sumasay din ito kadaya ng pagkakarpentero at construction. Tubong Maynila si tatay pero nung napalasawan niya si nanay, din na ito tumira sa lugar namin. Hindi rin siya ganun ka-fluent sa lokal na lengguwahe noon. Katulad ng isa sa mga kwento ni Sir Telmo, alugbin ang tawag sa kanya. Kumbaga short term sa taong nagtatagalog lang at hindi ganun ka makasalita sa mga lokal na lengguwahe. Sumarma noon si tatay kila Nino dahil kinontrata na daw sila at kailangan nila ng extra na tao. Tatlong bayan ang layo nitong lugar mula sa amin. Bayan na, hindi barangay. Kaya kahit papano malayo-layo din. May koneksyon sa gobernador ng lugar namin al kumontrata sa kanila daw. Hindi na ako sigurado o kamag-anak pero maganda daw ang lugar. Yung mismong bahay at bakod na aayusan nila, malawak. Tapos mga ilang metro lang ang nayo kapag nabiyakag ka paloob, tabing dagat na. Mala resort ang datinan kumaga. Hindi rin ito yung tipong kapatakutan mo dahil ilang lakad lang naman ito mula sa main road kaya
Wala talaga sa isip ni na tatay noon na merong kababanaban na mangyayari. 6 sila noon. Kasama na yung pinatawad mi ng foreman. Yung parang boss-boss nila. Talagi nilang naping Junjun ang foreman na ito. Palananan na din natin ng 3 pang kasama ni na tatay at Nino. Pero alias lang. Si Rigor, si Roger, at Teacher. Yan. Pasensya na. Wala kasi akong maisip na pwedeng palayaw. Renovation lang ang gagawin sa buong bahay. Dagdag bawas, may kapandaling gawa sa kahoy para pasimentuhan. Pero ang buong bakod na gawa sa barbed wire, isesemento na talaga para maayos ang pundasyon. Solo nila yung lugar, yung bahay at paligid. Ang mga nakatira doon sa mga kamag-anak na muna. Yung foreman nila na si Junjun, malapit lang din ang barangay na pinitirahan doon kaya uwian ito. As in walking distance lang. At kilala din ito sa lugar. Matapos ang paglalatad ng plano at masiguradong nandun ang mga gamit, nagsimula na silang magtrabaho. Si Papay noon nakatoka sa bandang nilikuran ng bahay. Ang iba pang mga kasama niya nag-uupay na para sa pundasyon ng bakod. Dahil nasa wire panel ang harang noon doon, napansin nila mas isang gilid man lugar ng pinagtatrabahuan nila. Mayroong daanan pa ng mga tao. Parang trail kumbaga. Medyo mapuno din. Naisip na lang nila na siguro daanan na ibang papunta sa dagat. Nung magbabandal hapon na, dumadami na yung tao na papunta at pabalik doon. Walang matatanda at mga balagita at binata. Napapakinin niya daw si Papay doon gawa ng magaganda ang mga balagita na dumadaan. May mga itsura. Yung dalagang Pilipina tanada. Sabi pa ni Rigor noon, baka hindi na daw siya uuwi sa kanila. May asawa din nila. Napaka-period tanada ng mga karpintero na ito. Nagpatawanan sila nang bigla silang sinuway ng foreman nila. Tuloy lang daw ang trabaho at wag nang nililingon kung saan-saan. Iwasan din daw nila na makipag-usap sa mga dumadaan doon. Hindi naman sinabi ni foreman kung bakit. Siguro naisip na lang nila na baka kasi alam ng foreman na may mga asawa na sila. O di kaya ayaw magpalamang ng foreman daw ng magaganda daw talaga yung mga nakikita nilang dumadaan doon. Alas 4 ng hapon, nagpaalam ng uuwi ang foreman nila. Dapat daw ipatanada ang kalidad ng mga karpentero o construction workers. Tapos kahit umuwi na ang foreman nila o walang boss sa harapan, tuloy-tuloy pa rin yung paggawa nila. Hindi katulad ngayon na kailangan mo panbantayan, lalo na kung hindi pakyawan. Nakababanan noon si Tatay sa bandang gubuhan. Nang mapansin niya na may kausap si Roger sa kabilang bakod. Yun din sa nakita nilang binadaanan. Babae ito. Mahaba-haba ang buhok ng babae at tuwid na tuwid yung pagkakanatag nito. Nagpakilala itong Lourdes. Pero hindi ko na talaga maalala ang palanan na nasabi ni Tatay. Basta, Lourdes ang ipalanan natin para medyo scary. Maputing-maputi daw ito, sabi ni Tatay. Yung parang hindi pa tabing dagat. Tapos yung suot nito, simpleng duster lang na gawa sa katsa. Bukod pa doon, kapansin-pansin yung mata nito na sobrang ikindaw. Pero hindi naman natakot si Kapay noon. Malay niya bang aswang ito, di ba? Hindi ba nga gaano ka maintindihan noon na usapay dahil na sa lokal na lengguwahe ang gamit nila. Pero mukhang tuwang-tuwa si Roger sa usapan. Walang ano-ano. May biglang dumating na isang lalaki. Parang kasing edad ni Nino. Mas makanda kasi si Ninong kaysa kay Papay. Mga 10 taon.
Si Papay naman nasa early 30s doon. May pagkamoreno ang lalaki. Tapos pinawag ito si Lourdes. Di pa na nagpaalam ang dalaga kay Roger bago umalis. Kipan-kipa noon sa mukha ni Roger yung love at first sight. Para bang nakabingwit ng korames sa malahalok na dagat. Kala ni love story, no? Delayed. Pero hindi. Sumapit ang gabi. May kuryente naman sila Papay. At yung ilawan nila, bulb na. Para itong extension pipe na pwede nilang ilipat-lipat at kung merong sakit, dumi na sinasaksak. Tapit pa rin ni Roger noon si Lourdes. Ang bango-bango daw. Bukod sa ulay gatas, amoy gatas din. Baby tawanan naman. Tapos naghahapunan na sila. Nung may marinig sila na mga tunog. Wah! 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 Dinaan na lang nila ito sa biro. Napakaada daw. Sabay tawanan. Hindi pa danon ka maintindihan ni tatay ang ibig nilang sabihin. Kung hindi pa diniretso ni Ninong na may aswang na umaaligid. Siyempre kabado din si tatay noon. Hindi naman siya kasi yung tipong porke taga Maynila hindi na naniniwala. Tapos may mga pagaspasan noon sa puno. Palapit palayo ang punok. Doon din natutunan ni tatay na pag malakas ang punok, malayo o malayto. At kapag mahina, manapit. Dahil sa parang normal lang ito sa mga kasama niya, ang biruan na lamang nila kapag may sumampa sa bubol, ay plano. Sabay-sabay magtatakbuhan sa kabing dagat at magdadive sa tubig. Dahil daw may asin doon. Sa rabutiyang palad, wala namang abala sa kanila nung gabi na yon. At maayos silang nakatulog. Kahit na tarapal lang yung bubong nila sa pinagpwestuhan nila. Sumunod na araw, itong si Roger umano, bago magtrabaho bagong ligo, nakabrush up pa ang buhok. Siya na daw ang bahala sa gilid na bakod. Alam naman nila tatay noon, nang habol lang nito, si Lourdes. Maaga pa rin noon. Nakita na kaagad ni Roger si Lourdes na naglalakad palabas sa main road. Babatiin niya na sana ito pero napapansin niya na masama ang titig ng danaga sa foreman nila, Tejunjun. Umiwas ito na para bang hindi niya nakita si Roger at dali-daling naglakad. Heavy si Roger noon, heartbroken. Buong araw itong wala sa mood. Kinahapunan, pagka-uwi ni Junjun, sumulpot na naman itong si Lourdes. Nakanipinay pa at binapi pa silang lahat na nandun. Sabi nito, kung prebi sila sa susunod na araw, Biyernes na hapon. Iniimbitahan sila ng tatay niya na makipag-inuman sa kanila dahil meron umanong handaan. Tuwang-tuwa sila tatay noon. Puebi kasi silang mag-half day o magpahinga ng Sabado. Hindi naman nagdalawang isip na umoo sina tatay noon. Maliban kay Jer. Uuwi kasi itong si Jer sa kanila pagkatapos ng gagawin nila ng Biyernes na yun. Bago umalis si Lourdes, ang sabi pa niya, baka daw magalit ang foreman nila kasi medyo kilalang stricto dito sa lugar. Di pa man nagmagaling si Roger. Ang sabi niya siya na ang bahala. Hindi daw nila sasabihin. At bito sa desisyon na ito, kamuntikan ng mapahamak sila Papay. Pagka-uwi ng foreman nila, Biyernes na hapon, maadan nagpahinga ang mga noo. Matapos maligo, na-days na. Sumarpot si Lourdes, palubog na ang araw. Pinanong sila kung handa na daw ba sila. Lumabas sila sa jeep na nakatapat sa lane road. Lumiko sa parpe kung nasaan si Lourdes at sumunod na sila sa babae.
Di pa na nagsimula ang hindi maintindihan ni na tatay noon. Sa pagkaka-explain niya, yung parang tulala sila habang naglalakad. Walang-wala silang maalala kung saan man daan. Basta, bumalik lang daw ang ulirap nila nung makarating na sila sa bahay nila Lourdes. 4 na bahay ang naaalala ni tatay na nakita niya dun sa lugar na yon. Maliit na komunidad lang pero may salo-salo sa isang gilid. May malaking lamesa, may mga kawa at malalaking kawali na pinaglulutuan ng kung ano-ano putahe. Sobrang bango nga daw na nakaramdam sila kaagad ng gutom. Pinapwesto pa sila sa isang lamesa noon na para ng panadla sa kanila. Hinainan ng iba't ibang putahe at ng lambanog. Isa sa mga putahe na inihain sa kanila, kinilaw na karne. Si tatay hindi kumakain ng ganon, kahit kinilaw na isda. Ayaw niyang kumain ng ganon gawa ng hilaw nga daw. Si tatay kasi yung tipong gustong lagi sa luto lutong-luto. Yung tipong mas kakainin niya pa yung sunog na prito kesa sa kulaw sa luto. Ibang-iba ako sa kanya. Mahilig ako sa mga sushi at medium rare steak. Naks. Bukod sa kanila, meron pa daw ibang sa tingin nila mga bisita din. Yung iba, kamag-anak na siguro sa tingin ni tatay. Basta marami-rami din. Hindi mo talaga mapaghahalataan nun na merong pinatagong rihim. Sa madaling salita, iahap ng luto naman doon, kimain ni tatay. Maliban dun sa kinidaw na yon. Ang pagkakaalala niya, si Ninong hindi din kumain. Si Rigor at Roger lang ang gumalaw. Well, obvious naman dahil sa mga sumunod na nangyari. Bale, nakakarami na sila ng tungga ng lambanog noon. Kinakamusta-kamusta naman daw sila ng tatay ni Lourdes. Marami pa daw luto. Huwag mahiyang kumuha doon. Medyo komportable na daw sila noon kaya nagbiro pa itong si Rigor na yung kinilaw nila. Bakit walang sili o kalamansi? At anong suka ang nilagay kasi parang hindi maasim. Pero masarap pa rin daw. Manamis-namis. Yung parang hindi kinilaw. Tumawa lamang umano ang tatay ni Lourdes bago ito nagpaalam. Mga nakakaisang oras na silang nagkakasiyahan doon. Sa tingin ni tatay pasado 6:00 o 7:00 na. Napapansin nila na si Lourdes, yung tatay niya, tsaka yung nanay, tingin ng tingin sa kanila. Dinaan na nga lang nila sa biro noon na baka bukod kay Lourdes, bet din ng nanay niya ang isa sa kanila. Maganda din daw kasi ang nanay, yung tatay hindi. Buti si Lourdes, nagmana sa nanay. Hanggang sa walang ano-ano. Bumulong si Roger na sumasama daw ang tiyan niya. Yung parang may humahagot at nahihilo na rin siya. Si Loco pala, hindi daw sanay uminom. Nakakaya naman sa mga nandun. Dahil sa medyo maingay naman at may kanya-kanyang topic ang bawat mesa, ang sabi na lamang nila kay Roger, sumuka na lang sa likuran nila ng patago. Kaya ayon, bumuelo si Loco na kunwari may pinupulot. Tapos sumuka ito. Nagtawanan sila ng saglit noon. Tapos mga ilang segundo daw na hindi gumalaw si Roger. Pinanong nila ito kung susuka pa daw ba. Hindi ito sumagot kaagad. Tapos ayon, umupo ito pabalik. Medyo pinagpapawisan pa umano. Tumitig doon sa kinilaw kuno na karne. At ang pabulong niyang tanong kila tatay noon. Mga pare, bakit parang hindi kinilaw ang nasuka ko? Bakit? Bakit parang mas hilaw? Tinginan na sila tatay noon.
sabay lingon sa inilabas ni Roger sa likuran nila. Totoo, sa maniwala man kayo o sa hindi, sobrang sariwa ng karne na nasuka ni Roger. Buong buo pa daw ito. Ang mas nakakadiri doon, may mga maiiksing kulot-kulot na buhok na kasama. Alam ko iniisip niyo sa maiksing kulot na buhok pero hindi yon. So ito na. Dito na biglang ma-realize nila tatay kung ano ang handaan na pinuntahan nila at kung nasaan sila. Sila lang daw ang tahimik doon sa natakasayaan. Masama na din ang pakiramdam ni tatay noon, lalo na kapag naiisip niya yung mga kinain nila. Lalo na rin kapag nakikita niya yung ibang nandun na sa tingin niya yung mga bisita na masarap pa ang paglamon. At lalong-lalo na yung mga walang sawa at sarap na pumapapak sa kinilaw. Iyo. Si Minong, sabi niya bahala na. Bago pa lumalim ang gabi, tumayo na ito. Nagpaalam ito kina Lourdes na kung pwede, mauna na sila gawa ng may mga gagawin pa sila kinabukasan. Napansin nila na medyo nag-iba ang timpla ng mukha ng tatay. Nagpipigil ito pero tumango na lang. Tapos noon, dali-dali na silang naglakad. Ni hindi man lang daw sila hinatid ni Lourdes sa tarangkahan. Nung medyo nakalayo na sila, si Rigor naman yung biglang sumuka. Nagpipigil lang pala ito pero kanina pa diring-diri sa nakita niyang nailabas ni Roger. At yon, inilawan nila ng flashlight. Kumpirmado. Kung ano ang sinuka ni Roger, ganun din ang lumabas sa bibig ni Rigor. Malagkit at buo-buong karne na may hibla ng buhok na maiksi at kulot. Nagmumura na daw noon si Ninong. Isa pa, hindi nila alam kung saan ang daan palabas. Nagbaka sakali na lang silang binaybay yung trail na yon. Nakalayo na daw sila noon na hindi na nila naririnig ang ingay sa salo-salo. Nang meron silang marinig na pagaspasan sa taas nila. Dito na rin nila naisip na wala pala silang dala na kahit anong itak. Yung mga dahon daw ng kakao at mangga, naggagalawan sa hangin. Ultimong anahaw na hindi naman kataasan. Sa puntong yon, alam na nila ang pinasukan nila. Ang ginawa nila noon, lahat sila paluhod at paggapang na tinahak ang trail. Habang patakas sila sa posibleng panganib, minumura nila si Roger noon. Kung hindi daw siya malandi, hindi daw sila napunta sa ganong sitwasyon. Tawang-tawa talaga ako kapag kinikwento ni tatay at ni Ninong ang parte na ito kapag nagiinuman sila sa bahay. Paulit-ulit lang daw silang sinasagot ni Roger na, bakit ako lang? Bakit ako lang habang gumagapang sila? Tumigil na lamang ang pagaspasan nang makakita sila ng mga ilaw ng flashlight sa bandang unahan. Natakot pa nga daw sila noon na lumabas pero nang makalapit na, nabunutan sila ng tinik nang makitang si Junjun ang nandun, kasama ang mga tanod. Dito na sila inakay pabalik, tapos dumiretso na sila sa lugar nila Junjun at dun na pinatulog. Sinermonan sila ni Junjun pagkarating doon. Sinabihan na silang mag-focus sa trabaho pero ni hindi nagpaalam ang mga ito. Nagagala. Magkakasama naman sila nung umagang yon. Mabuti na lamang daw at magpasalamat daw sila na may mga taga doon na tao, totoong tao, na nakakita sa kanila na sumama kay Lourdes. Na ayon sa foreman, hindi niya totoong pangalan. Hindi iyon ang totoong pangalan ng dalaga.
Kumbaga, iba talaga sa pagpapakilala sa kanila. Yung mga nakakita sa kanila, di ba nga kilala yung foreman doon? Pinagbigay alam agad ito kay Junjun. Saka dumulog itong si Junjun sa barangay para humingi ng tulong. Kumpirmado. Aswang ang mga nasa komunidad na pinuntahan nila. Pati si Lourdes at ang mag-anak nito. Kaya nga iwas itong si Junjun dahil alam ng foreman ang kung ano ang mga ito. Ang tanong pa ni tatay noon kung kumpirmado nga, bakit hindi palayasin? Bakit hinahayaan na tumira doon at posibleng nang bibiktima pa ng hindi taga doon? Ang sinagot na lamang ni Junjun sa kanila, mahirap daw pakialaman o palayasin ang komunidad na iyon. May kapit daw kasi sa taas at huwag na nilang tangkain na subukang mangialam dahil mismong ang bahay na ginagawa nila konektado sa mga iyon. Dose-dose ng tsaa ang ininom nila tatay noon. Dahil sa nahihilo-hilo pa si Roger at Rigor, sila yung pinatingin agad sa manggagamot. Hindi na naikwento ni tatay kung ano ang ginawa dahil ang dalawa lang naman ang naisama doon. Sila, nanatili lang sa bahay ni Junjun pero naging maayos naman ang dalawa. Pinagtatawanan pa nga daw sila ng mga kalod. At maski sila, latawan na lang din. Hindi naman ito naging hadlaw para mapigil si tatay sa mga sideline niya. Sabi ko sumideline pa ito sa ibang babae at nagkaroon ng kabit. Pero sa huli, sa amin din uwi, tumanda. At nakita pa niya ang apo niya bago ito pumanaw sa edad na 63. Kaya kapag nakapanood ako ng mga aswang na alabas sa TV, lalo na yung mga piyestahan na yan, naaalala ko ang karanasan ni tatay. May pinaghuhugutan pala ang mga writers ng ganong klaseng pelikula sa totoong buhay. Kaya kayo, bago kayo kumain sa mga lugar na hindi nyo kilala, tanungin nyo muna ang sarili nyo kung hinaw ba o hindi ang kakainin nyo. Ako po si Lorna. Kasalukuyan akong nakatira dito sa may Finland, kasama ng asawa ko at dalawa kong anak na mga purong Pinoy din. Pero yung citizenship po, dito na. Bali ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang karanasan namin mismo ng anak kong panganay. Natawagin na lamang natin sa pangalang Daniel. Nang minsang umuwi ako sa probinsya namin, kasama siya. Bale, wala pa noon ang bunso ko. Kumbaga, hindi pa namin ginagawa ni Mister. Nagdesisyon akong umuwi mga bandang Disyembre noon para makita ng anak ko ang Pinas, ang probinsya namin at ang lola niya. Sa Finland ko na po kasi naipanganak ito at dito na rin siya lumaki. Pero kahit papano, tinuruan pa rin namin itong magtagalog. Yung nga lang talaga, slang pa rin gawa ng ang mga nakakasalumuhan yung mga kaklase at kalaro ay purong foreigner dito. Bale ang mga sinabi ni Daniel sa pangyayaring ito ay itatranslate ko na lamang sa Tagalog. Mag-aaning na taong gulang na yung anak ko nito. Kauna-unahang flight niya. Tapos connecting flights pa kasi pagkatapos namin bumaba ng NAIA, maghihintay pa kami ng isang flight pa diretso na sa probinsya namin. Ito may mga panahon, Sir Seth, na may pagkamoderno na yung lugar namin na ito. Kaya naman kahit nung kabataan ko kalat ang kwentong aswang dito. Ang akala ko wala na din. Madagdag ko lang kasi na noong nasa kolehiyo ako, working student ako sa may Makati. Kumbaga wala na ako sa probinsya namin. Kolehiyo pa lang ako. Umuwi lang ako doon noong hiningi na ng asawa ko yung kamay ko sa nanay ko, Sir Seth. Yumaon na rin po yung tatay ko nito. 5 din kaming magkakapatid na puro babae. At lahat kami ay may kanya-kanyang pamilya na.
noong umuwi ako noon. Sa panahon din na ito, marami na rin ako mga taong hindi ko na masyadong maalala ang mga pangalan sa lugar namin. Yung mga matatanda, ultimong kahit yung iba kong kaklase at kababata noon, hirap na hirap akong pangalanan sila. Baka sabihin din ng iba na nag-iinarte ako sir pero pagtalapag po kasi namin sa Iloilo International Airport, meron na kaming kinontrata na rentahan ng sasakyan at may kinuha po kaming apartment sa bayan na merong aircon noon. Malinaw ko lang din na yung bayan na tinutukoy ko ay medyo may kalayuan din sa Iloilo. Siguro mga 2 oras yung biyahe. Gusto ko kasing makasigurado noon Sir Seth na hindi mabigla ang anak ko sa biglang init ng klima. Wala naman po sigurong masama doon. So ito na. Naging maayos naman ang welcome party ko doon. Niluto lahat ng nanay ko ang paborito kong ulam. Pagkatapos magkamustahan, tama nga ako ng hinala na medyo hindi pagamay ng anak ko yung init sa probinsya. Kaya dumiretso kami sa apartment pagkatapos at doon na muna natulog. Sumunod na araw, bumalik kami kila nanay. Aabot din ng 15 kilometro ang layo ng baryo namin sa bayan pero dahil sa walang traffic, hindi stressful ang paroon at parito. Pagkarating namin doon, nagtanghalian kami. Pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam ako sa nanay ko na pupunta kami sa bahay ng lola ko. Bale, kami lang ni Daniel ang pumunta doon kasi medyo itong sinanay at ang kapatid niya na nag-aalaga kay lola. Hindi in good terms doon. Mahina na din si lola noon. Nasa 90 anyos na ito Sir Seth. At nakakalimot na din. Nadatnan namin ito na tulala at pakanta-kanta na lamang noon. Nagbabalik bata ito. Habang nandun kami, bigla ko na lamang narinig si tita. Yung nag-aalaga kay lola na para bang may sinasaway sa likuran ng bahay nila. Meron din kasing tarangkahan at gate doon. At sobrang bakante ang lote sa may likod. Na hindi lang ako sigurado kung sino ang nagmamay-ari. Para itong may kaaway doon Sir Seth. Sinilip ko ito buhat-buhat ang anak ko. May nakita akong kausap si tita. Ang matandang ito ay may hila-hilang kariton na 2 lang ang gulong. Tapos may sako na may plastic sa loob. Pinapaalis ito ng tita ko. Pero saktong-sakto na pagtama ng tingin ko sa kanya. Bigla nitong nilihis ang ulo niya palayo kay tita. Sumilip ito sa aming 2 ng anak ko habang nakangiti. Maliit na babae lamang ito na sa tingin ko ay nasa edad 60 na rin. Bagsak yung mukha nito na halatado mong wala ng ipin. Yung ngiti nito, abot tenga. May mga pekas na itim sa mukha. Ang ipinanindig ng balahibo ko noon ay kung paano siya tumingin sa amin. Hindi ito yung tipikal na titig ng matanda na, di ba, parang aaninag pa sa kung sino ang tinitingnan niya. Kumaga kukusot-kusot yung mata. Pero ito Sir Seth. Bilog na bilog at matalim na matalim ang mga titig nito na para bang malinaw niya kaming nakikita. Kahit na medyo madilim sa may kusina. At isa pa, pagkatingin niya kay Daniel, pasinghot-singhot ito at lalong nandilat ang mga mata niya. Nang mapansin ng tita ko ang kilos ng matandang yon, lumingon itong si tita sa amin. Tapos kinawayan ako na bumalik na muna sa sala. Siyempre sumunod naman kami. Hindi kalaunan, narinig ko na sinara ni tita yung gate sa likod at ang pintuan din sa likod ng bahay bago pumunta sa amin. Tinanong ko kung sino yon.
Sabi naman ni tita, si Manding Ella daw. Nagbebenta ng asin. So syempre, kahit na nakakatakot ang pakiramdam ko nang makita siya. Nawala naman yung kaba ko kasi hindi mo namang maiisip na aswang yung gawa ng nagtitinda ng asin, di ba? Sino ba namang aswang ang magbibenta ng bagay na takot siya? Nang nagpaalam na kami, sabi ni tita, kunin ko daw ang luya na nasa lamesa at ilagay sa bulsa ni Daniel. Kaugalian na ito sa amin, Sir Seth. Pangontra usog, kung tawagin. Sabi nga rin nila, hindi rin pwede na ang luya ay iabot o abutin. Kailang ipatong lang ito sa isang mesa, tapos pupulutin ng tatanggap. Hindi ko na maalala kung bakit pero sa mga may alam dyan baka pwede kayong mag-comment. Salamat. Wala naman ding sinabi si tita sa amin tungkol sa Manding Ella na yon. Bukod sa kapatid daw ito ng namayapang taga-lugar din namin na gaya nga ng sabi ko, hindi ko na maalala o mamukhaan ang mga ito. Hinintay ko na lamang noon na medyo kumulimlim. Siguro mga bandang 4:00 bago ako nagpaalam. Mataas ang lupa ng bahay nila Lola. May hagdan doon na hinulma sa lupa at nilagyan ng mga bato-bato para meron kang aakitan at bababaan. Pagkababa namin doon, medyo ilang metro pa kaming tatawid sa kawayanan bago dumating sa kalsada na simentado. Doon pa lamang sa kawayanan, Sir Seth, nakita ko ulit ang matandang ito. Nakaupo ito sa gilid ng daan habang sa tabi niya ay yung ditulak na daladala niya. Nakatitig ito kay Daniel. "Ne, apo ka ni Pareng?" Tanong nito sa akin. Sabi ko naman, oo. At gaya rin ng hagawian, nadmano ako sa kanya. Bumaning ito sa anak ko at sinapo-sapo sa ulo. "Pwera usog," sabi niya. Tapos inanok niya ako ng asin. Sabi ko naman, marami pa atang asin si nanay nun sa bahay. Tapos Sir Seth, bumulong ito bago umalis. Sabi ba naman, "Sige ka, baka ilalanin mo to." Sa barihatak ng bitulak niyang dala. At wala na nilingon-lingon na nablakad sa kabilang direksyon. Bumalik na ako kina nanay at saktong namumuha sila ng suwa noon sa likod ng bahay. Mga 1 oras pa bago ako nagpaalam na aalis na kami at babalik ng bayan noon. Gusto ko kasing ipasyal si Daniel sa mall doon, sa may Robinsons. Tsaka naghahanap ng Jollibee yung bata. At sa bayan doon para lang makikita yung lahat. Bago kami umalis, sabi ni nanay, kumurot daw ako ng kapirasong luya sa may pare para isuksok sa bulsa ni Daniel. Sabi ko, meron ng pinabaon si tita. Noon akmang ipakita ko ito sa kanya, Sir Seth. Pakantaka ko kasi yung luya na yon. Sariwan-sariwa pa yun kanila noong tinuwa ko sa may mesa ni tita. Pero noong hawakan ko ito mula sa bulsa ni Daniel, naningipinla ito. Kulubot na kulubot. Tapos parang nagsisimula ng amagin. Napaka-imposible noon. Mahigit 1 oras pa lang itong nasa bulsa ng anak ko tsaka kapag tumatadal naman yung luya, nanunuyo lamang ito. Ultimo si nanay noon nagtataka. Tapos ay sabi nito palitan na lamang daw. Ikinapo naman namin ito ng maayos. Nakapamasyan naman kami ni Daniel nung maalis, Sir Seth. Dihibin ang anak ko at nasa likod daw ito ng kotse. May child lock din naman yung sasakyan noon. Mga bandang 7:00 kami natapos sa pamamasyal. Pauwi na kami. Wala na din masyadong tao sa bayan. Manaka-nakang tricycle at motor.
Sa likod ng isa pang kilalang lokal na mall ang apartment namin noon. Medyo paakyat ito. O kung tawagin sa lugar namin may patukad. Malapit din ito sa isang kilalang resto doon sa lugar. Habang binabagtas ko yung daalayan, Sir Seth, na medyo mapuno na, meron akong nakasalubong sa gilid ng daan. Merong naglalakad doon. Pamilyar pa kasi meron itong hatak-hatak na kariton na merong dalawang gulong. Hindi ko rin maaninab nung maidi yung mukha niya gawa ng nakafocus ako sa main road habang nagdebre. At saka akala ko, normal lang na uso ang ganitong kariton sa probinsya namin. Pagkarating ko doon sa apartment ko saan kami namamalagi na anak ko, yung nagbabantay noon na nagbitin din ng barbecue ng ganong oras. Bigla akong kinausap na meron ngang matanda na naghahanap sa amin. Sabi ko sino? Hindi daw nagpakilala. Sinabi nga na lamang na hindi pa kami nakakauwi noon. Umakyat na kami ng anak ko matapos ko magarahi yung sasakyan. Tapos binuksan ko ng aircon para lumigaw kwarto namin. Napabod doon ng anak ko na nakatulog agad kahit na pawis. Pimahiga ko ito at nabihis muna ako. Patapos siguro dahil dala na rin ng pagod ko. Humiga na rin ako at natulog doon. Yung apartment, may pagka-Japanese style ito. Medyo mababa ang higaan tapos halos dikip tayo sa sahig at pinatuan na lamang ng foam. Magising ako. May mga naririnig akong yabag at masawsaw na amoy. Yung yabag na parang paikot-ikot kang sa kwarto. Hindi ako agad nakadalaw noon kasi nafikiramdam ako kung nananaginip lang ba ako. Tapos naramdaman ko na parang biglang gumaan ang isang parpi ng foam sa bandang likuran ko. Ko saan nakahiga si Daniel. Ang unang naisip ko noon kung baka bumangon ba yung anak ko na ito. Which is unusual gawa ng kapag gumigising ito ng madaling araw at maihi. Tatawag muna ito sa akin. Noong buong nakabidat na ako, Sir Seth, at ginalaw ko ang katawan ko. Naramdaman ko na lumundo ulit yung foam. Yung para bang hunida ulit yung anak ko doon. Humarap ako sa kanya. Kontermadong nakaigala rito tulog. Pero pagkatingin ko sa kanya na natutulog noon, bigla ko ulit narinig yung mga yabag na ito. At dito na ako buong-buo na nakabilat. Para bang naalimpungapan ako noon. Doon ko na rin napagtanto na hindi panaginip ang sangsang na naaamoy ko noon. Marinsalan din ang hangin na para bang humalo sa malamig na buka ng air conditioner. Awis na pawis ako at aman ako. Dali-dali akong bumawan para tingnan kung baka may nakapasok ba na pusa o daga sa kwarto. Pinuksan ko ang ilaw. Dito na ako halos makasigaw, Sir Seth. Nang makita ko ang mga bakas ng paa. Mula sa paanan ng higaan kung saan banda nakapwesto si Daniel. Papunta sa bintana na merong kortina. Na ang pagkakaalala ko bago ako matulog. Sarado ito. Akala ko noong una, putik ang mga bakas ng paalayon. Pero naisip ko na kaamoy ito ng itim ng dagdaman po si Sir Seth. Yun hidaw pa. Malagkip-lagkip pinito na maiharin tulad mo sa lanis. May nabuong takot ako noon. May magnanakaw pa na nakapasok pero bakit pumasok ito kung saan andun na kami, di ba? Wala akong daladalang patalim, baril o kung ano noon. Ang una kong nahawakan ay ang bote ng soft drinks na binili ko sa pindahan sa baba noong nakaraang araw.
Nakita ko na paikot-ikot ang anak ko sa higaan niya na hindi mapakali kahit tulog. Pawis na pawis pa rin ito. Habang papalapit ako sa may bintana, doon ko nararamdaman ang alinsangan ng hangin. Parang talhaling tapat lang. Kahit kalagitnaan naman ng gabi. Kung hindi ko ito isasara, Sir Seth, malamang sa malamang, buong gabi kaming maiinitan. Pagkahawi ko ng kortina, para akong bumalik sa pagiging purong probinsyana noon. Naging fluent ako sa pagbibisaya, Sir Seth. Lahat-ata ng mura na alam ko nabanggit ko na. Paano ba naman? Sa mismong bintana na yon, nakaharap ko ito. Itong nilalang na ito. Pulang-pula ang mga mapalya. Nakalala na puro gilabid lamang ang nakikita ko. Kawanang wala itong kaipin-ipin. Manling imig-imig ang buong mukha nito na parang gigil na digir. At yung buhok, Sir Seth, ang mga puti na buhok, nakalugay. Bakamping lote ang likod ng apartment na yon. Kaya hindi ako nabalawang isip na umatas. Bumuelo at hinadyos ang bote ng soft drink sa mukha niya. Hindi ko na alam kung natamaan ba ito o hindi. Dahil sa bilang paghawi, pabalik ng kortina sa may bintana. Basta pagkatapos doon, hinatak ko kaagad ang slide ng bintana yon para tuluyin ng sumara. Mamiyak-niyak na ako ng Sir Seth. Umatras ako. Pumunta ako sa igal at binuhat ko si Daniel. Minakasan ko pa rin aircon kasi napakainit talaga. Nakaupo kami sa may kama dahil ultimo ang mga bakas niya sa paa. Hindi ko matingnan sa takot noon. Hindi ko din magawang makalabas. Tiningnan ko yung oras. 1:00. Sarado na yung deep na apartment. At kapag lalabas kami o bababa ng anak ko, terasa na kaagad na merong hagdan ang bubuwad sa amin sa pintuan. Ayoko makagawa man ilay noon. Lalo na, at naririnig ko pa rin sa bintana na merong nagkukutkot doon. Binaba ko si Daniel sa mahitaan. At nakailang beses kong siniguradong nakasarado ang bintana niyon. Tunuling kong hinawi ang kortina at pinali para makita na buo ang bintana na yon. At nakasiguradong lock ito. At hindi mabubuksan. Tapos ito pa, Sir Seth. Pagkatapos ng kaluskos at pagkutkot na yon, narinig ko na merong gumapang sa may bubungan. Tumawid ito sa kabilang parte ng apartment, sa may bandang terasa. At panak na yun. Basta, lapamura o non. May narimig ako na kumalampag kaunti sa screen ng pintuan namin. Pabalik-balik lang ito. Dapaw sa bubong. Taluskos sa may bintana. Tapos katok sa pinto. Nakapikit pa rin si Daniel pero nakikita kong naiirita ito. Naalala ko din yung mga reaksyon ng mga pinsan ko at ng mga nakakabata kong mga kapatid doong kabataan namin. Tapos may aswang sa paligid. Yung mga hindi mapakali kahit na hindi makabilat. Ganun na ganun ang reaksyon ni Daniel. Kimex ko yung kapatid ko noon. Humingi ako ng tulong. Inabot siguro ng 1 oras bago ito nakapag-reply. Wala ako asin. O kung ano. Yung luya sa bulsa ni Daniel, wag ko daw aalisin kung andun pa, sabi ng kapatid ko. Paniguradong isa ito sa rason kung bakit hindi siya nabuhatan nila na. Baka nairitaw na bigapan. Wala akong kahit na ano na pahonto sa kwarto gaya ng sabi ko. Bawang asin o ano. Wala. Hanggang sa maalala ko rin tungkol sa asin na ito, Sir Seth.
Naalala ko yung sinabi ng matandang nagtitinda ng asin noon. Siyempre bilang ina, kinatuban ako. Lalo na, noong maalala ko ang sinabi niya na kasailanganin daw namin ng asin. Tsaka isa pa, siya lamang yung matandang nakasalamuha namin noong araw na yon. Nang marinig ko yung kutkot at kuskus sa may bintana, Sir Seth, lumapit ako doon. Hindi ako sumigo kasi ayoko di magkos ng inay o pagising ng ibang tao na nag-apartment din doon. Sabi ko sa kanya sa mahinahon na pananalita, "Kilala ikaw man bin Ella. Hindi pa sabbi ang bata ko. Respeto sa lola ko. Sa gibig kamen kod pariente ko. Kilala ka ng dating bini manami kumuman anila ang ginahimo mo." Sa Tagalog nun, Sir Seth, kilala ka man bing Ella. Wag yung anak ko. Rumespeto ka naman sa lola ko at mga kamag-anak ko. Kilala ka nila. At hindi magiging maganda para sa'yo kapag nalaman nilang ikaw to. Andin pa rin ito, Sir Seth. Kaya noong marinig ko ulit ang mga kaliskusan leon, diretso ko nang sinabi sa kanya na kapag hindi pa siya umalis at nakita ko siyang naglalako pa rin ng asin sa lugar, sasagasaan ko siya at ipapakain ko lahat ng asin na binibenta niya. Para bang nagdahimala noon, dito na ako nakarinig ng malalalim na hininga ng para bang isang pato, kasabay ng mga pagaspasan. Isang malakas na gik-ik na may ahambin ko sa isang paniki. Bago lumayo ang tulob ng lumilipad lito, naririnig ko pang may mga lumagapak sa abilang bahay. Tapos pagaspas, lagapak ulit sa ibang bubong, bago tuluyang nawala. Kasabay noon ay narinig ko yung boses ni Daniel. Tinawag niya ako at masama daw ang palaginik niya. Sabi naman ng kapatid ko na tinext ako, huwag na lamang daw akong matulog dahil maagaga pa. Pupunta na ang asawa niya at ang kapatid nito na noon ay buhay pa. Marbandang alas 5, Sir Seth, dumaping sila noon. Bimihisan ko at pinaliguan si Daniel. Yung kapatid ng asawa ng kapatid ko yung umalis na sa kayong motor na gamit pinapapunta. Yung asawa naman ng kapatid ko noon yung magdadrive ng kotse kasi nga wala akong tulog. Bali yung bantay ng nirerentahan namin, Sir Seth. Gising na rin noong mga oras na yon. Ayon sa kanya, noong gabi pala na yon, naririnig na rin nila na merong nagpipikpik sa paligid. Pero kasi, normal daw yung gawa ng bundok ang katabi ng lugar nila, pataas. Hindi naman nila akalain na kami daw ang punpiryanan nila lang lado. Lakita rin na yung mga bakas ng pahat na pakrus ito, Sir Seth. Magtatabi daw siya ng asin at bawang tsaka osaryo para isabit sa bintana at pinto namin. Dapat bumalik na kami. Wala namang problema sa amin tsaka yung mga gamit naman namin ay kinananay na katago. Yung bela lang naman talaga namin doon, pabiyes. Buong umaga hanggang tamhali akong tulog sa bahay nanay. Pagkagising ko, tanghali na. Doon na rin muna kami nagpalipas ng gabi. Hindi ko sinabi sa kanila kung sino sa paladay ko yung aswang na yung Sir Seth. Ewan, siguro kasi napatakot ako na baka mali ako. Tapos hindi naman pala totoo, di ba? May-ari pa yung manbing era na yun. Alam mo yung baka mamaya maling akala, di baka cargo di konsensya ko pa kung ano yung mangyari sa kanya. Barako pa naman ang mga kamag-anak ng asawa ng kapatid ko. Mga matatangkad at malaking katawan. Tapos matatapa. Kaya manabali itong isang kapatid niya sa isang away sa buron. Pero tuntua sila kay Daniel dahil kung ibang bata daw yun. Nakanaudom o napalipad hangin o pigal puna na raswang. Pinaping ng bimiray po sa manggagamot para makasigurado. Sa awa ng Diyos, wala naman bing tanim. Lapamdaan lang siguro kasi bagong-bago sa lugar.
Yun ang araw kaming kung saan-saan namamasyal loon, Sir Seth, kaya nakalimutan ko na binhalas ang nangyari. Pero isang araw bago kami bumalik ng pinaka-city proper ng Iloilo para sa flight namin ng hapon. Nakatanggap ako ng regalo galing kay Manbing Ella. Isang kilo na asin. Sabi ni nanay tinanggap daw niya kasi puro at totoo naman talagang asin na binibenta ng matanda. Bigyan niya daw ito kasi nga tuwang-tuwa siya sa apo ni nanay, kay Banyer. Kumpirmado din, Sir Seth, na yung tinutukoy nilang namayapang kapatid ng tindera ng asin na ito ay siyang kilalang aswang din na laging bumibisita sa amin sa kanaliman ng gabi noong mga bata pa kami. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.